Tayong bagong shock ng XRM pangharap. Gagawin natin dito, puputulan natin ng ng 3 inches yung kanyang inner tube. Tapos ma-magic lowered natin. Tapos papalitan natin yung niya, yung kanyang outer tube ng lighten. So yung mga boss, abangan niyo yung video natin. Natin baklasin. Ngayon sukatan naman natin. Yan. Tingnan niyo muna ng maigi kung pantay ha. So yung mga boss, may factory defect siya, hindi pantay yung isa. Ayan o. Hindi ko lang kung bakit ganyan, hindi pantay. Ayan. Ayan o, hindi pareho. So yung mga boss, check muna natin yan kung bakit. May factory defect nga siya. Ayan. Hindi pantay yung pero kaya nang gawin yan, madali na lang yan. So yung mga boss, baklasin na muna natin to. Baklasin natin yung spring niya sa loob. Boss, gagamit tayo ng 17mm na socket para dito sa kanyang tornilyo sa taas. So mga boss, gagamit din tayo ng power tools, impact para mabilis. Yan, tanggalan natin yung isa. Then sunod natin yung kanyang spring. Yan. Tanggalan natin yan. Ano tayo sa kabila? Magic lowered XRM 110. Yan na mga boss, so tanggalan natin yung pangalawa. Then sunod naman natin itong dalawang na ito, nakalaylay. Ayan mga boss, lumabas na. So yun dito mga boss, may papakita din ako sa inyo mamaya. Ayan, dadagdag din tayo ng spring dyan. Puputulan na natin tong kanyang inner tube, dadagdag pa tayo dito. So yan, nabakan nyo sa mga video natin. So yun mga boss, gusto sana ni customer na 3 inches daw ang iputol natin dito. So yun, sundan na lang natin yung gusto niya. Sukatan muna natin. So yan mga boss, nakuha na natin yung sukat niya. Bali 71mm yung nakuha ko. Pero sa metros 3 inches. Lalagyan ko lang muna ng markings. Nasukatan na natin, putulan muna natin to para makita natin. Unahin muna natin yung isa. So yan, hindi lang masyadong halata pero putulan na natin yan, kitang kita ko naman din. So, mga boss, next naman natin putulin yung isa. Sakto. Okay, next tayo mga boss. Ayan.
Kaya mga boss, ganun lang ang tamang pagputol niyan para pantay. Sa part na to mga boss, kikilid muna natin. Pantay na sila. Yan. So yun, susunod naman natin gagawin, maglalagay tayo ng dito washer. Hanap muna tayo ng kasukat na washer para dito. Ayan yung papasok itong butas na ito. Kaya mga boss, samahan nyo ako maghanap ng washer. Samahan nyo maghanap dito sa aking alkansya. Ayan, alkansya ng mga washer. Meron kaya? Tingnan muna natin to kung kasya. Yun oh. So medyo malaki. Kita yung siwang sa gilid eh. Ano pa tayo? Kita yung ibang washer na yung maliit lang sana dito, pero gagawa natin ng paraan. Gusto ko sana lumiit pa siya ng konti para yung pagwe-weldingan ko makakaya niya hanggang dito, kasi pipinish ko pa itong gilid niya eh, para meron pa siyang pagwe-weldingan dito. Ayan. Ito, panoorin nyo itong discarding gagawin ko dyan. So ayan, kailangan lang natin ng isang tornilyong 14mm, tapos isang nut. Yan. Tapos yung dalawang washer na kailangan natin. Yan. Noon nyo lang to mga boss. Tingnan natin kung effective. Yan, higpitan lang muna natin. Higpitan natin yan. Ayan, mahigpit na. Mga boss, ito, nakakuha na ako ng barena. Tapos okay na itong ating gagamitin. Pasok natin. Kaya natin higpitan muna. Bali, ang pamamaraan ko palang gagawin dito ay gagrinderin ko ito, tapos papaikotin ko para lumiit yung kanyang washer. So mga boss, panoorin nyo kung paano gawin to. Mga boss, okay na. O yan, grinder tsaka barena. Okay. So dito mga boss, testingin muna natin kung ox na ba o hindi pa. Ayan, sa tansya ko kulang pa yan. Kulang pa yan. Ang gagawin ko kasi, papalitawin ko ng kaunti itong ano nito, bilog nito, para ma-weldingan ko sa gilid na maputi. Kunti pa mga boss. Ayan mga boss, okay na. Okay, sige, baklasin na natin. Ayan na. Yung ano, washer. Tapos lagay natin tong ano niya. Kanyang tubo. So ayan, ispatan na natin.
sa part nito mga boss, kikinisin na lang natin to. Tapos check natin kung wala siyang sabit pag pinapasok dito sa inner tube. So mga boss, check natin kung wala siyang sabit. So yun, okay naman siyang pumasok. Yan, all good naman. Tapos ito yung isa. Yan, okay na. Yung pantay na pantay siya. Ayan mga boss, pantay na siya. Ito naman yung finished product niya sa ilalim. Ayan, madumi. Ayan. Na clutch spring pang XRM 110. Bali, lalagyan lang natin dito yan. Ayan, nahulog pa. Yan. Bali, ganyan siya. Dadagdagan ng dalawa. O di kaya ay apat na lalagay natin. Alisin natin yung dalawang maikli. Ayan, yung dalawang maikli nandyan. Apat. Ayan. Yan kasi yung gustong pagawa ni customer. Ayan, yan ang susundin natin. Ayan. Ayan mga boss. So yung ganito rin siya. Pasok natin. Ayan mga boss. Gusto niya, ano lang yung play niya eh. 2 inches. Kulang. Huwag naman natin gawin 3. Kung kaya pa. Eh, hindi naman to ipang daily eh. Yan, ganyan lang. Kasi gagawin niya, isasagad daw niya na maigi. Ngayon, kung ayaw naman niya, madali lang naman alisin to. Alisin na lang namin kung ano mas gusto niyang play ng shock niya. So yan, dito mga boss, mabawas din tayo dyan. Puputol din tayo. So yan mga boss, ito sinundan natin na bali 3 siyang springs. Bali magiging ganito siya. Ito mga boss, bali yung 4 na clutch spring ng pang-XRM natin, nilagay ko na lahat kasi gusto na ganyan lang yung play niya sa front shock niya. Yan. Bali ganyan lang din pag nag-shock siya. Ganyan lang. Ayan natin to. Ayan, dito mga boss. Ayan. Kailangan, para makuha nyo yung sukat nito, ilagay nyo na muna lahat yung tamang clutch spring na naayon sa gusto nyo. Ito, bali, kung sakali, 2.5 yung sukat, ganyan. Kasi dalawang clutch spring, tsaka kalahati. Bali dito tayo niya magpuputol. Yan, yung puputulin natin. Pero bago yun, unahin na muna natin yung isa. Para di tayo mahirapan. So mga boss, ito yung isa. Ayan naman yung sukat ko. Bali, may pasobra pa siya. Ayan, may pasobra pa ako dyan. Boss, kailangan pala maging 46.5 din yung kabila. Kulang-kulang 47. So, ayan. Ayan na itong isa. Tapusan natin. Test fit pa lang to, wala pa siya lang sa loob. Ito naman yung isa. So yan, ito naman yung isa mga boss. Sukatan natin kung magkasing sukat lang sila, magkasing taas.
So yung mga boss, sukat na sukat. Yan. Yan, tama-tama lang to. So mga boss, ito pala yung gagamitin niya na inner tube, naka-lighten. Yan, open na natin. Boss, lagyan natin ng oil seal bago. Yan, okay na. Kunin naman natin yung lock. Uy. Kaya lagyan na natin yung lock niya. Push yung cap niya sa taas. Lagyan na natin to mga boss. So nga lang, maangat yung kanyang yung cap seal niya. Nagka-problema tayo ng kanina nung iniigpitan natin, umiikot to sa loob. So yan, gumawa muna tayo ng DIY na tools para maigpitan natin sa loob. Para hindi siya sumamang umikot sa loob. Yan. So, maigpitan na natin. Ipit lang natin siya dito sa pininggato. Hindi na siya sasamang ikot. Kanina kasi umiikot tong inner tube, umiikot lang din sa loob yung niya. Ayan. So mga boss, sa mga nahihirapan sa natin i-magic lower tong shock ng XRM 110. So yan, ito siya ngayon. Yan. Mantay na sila. Yan. So mga boss, pantay na pantay sila. So yan mga boss, ayan yung gustong pagawa sa akin ng customer natin. Bali, wala pa siyang fork oil kasi bukas pa bibili yung mayari, pero tinapos ko naman, madali lang naman lagyan to. Ayan, bali, ayan yung play niya. Pares lang sila. So ayan mga boss. Okay.